guys, good evening. Di pa ako nakapagpahinga dahil ako ay naghahanap ng mga ibabawas ko sa aking cabinet. Kasi meron ako napansin comment doon no na wala daw silang masyadong makitang gamit dito sa bahay. To be honest with you guys, for 10 years, na-mention ko yan doon sa recent vlog pero hindi ko natapos. For 10 years na nasa Thailand ako, talagang ang hirap mag-let go ng gamit. Sobrang hirap. And yun ang gusto kong, isa sa mga ugali na gusto kong baguhin, yung pag-hoard or pag-hold on sa mga gamit na hindi ko naman ginagamit. So, rather than keeping them and stacking them and these things occupying my space, nile-let go ko talaga. Ito yung talagang hanggang ngayon guys, wino-workout ko pa by not looking back. So, kunyari sa damit, may tinanggal ako ditong something na hindi ko naman masyadong ginagamit, but I like seeing it here, pero hindi ko nga ginagamit. So, I have to fold it and give it away, and I don't look back. And I'm happy that someone else is using it and making use of it, kaysa naman na andito lang siya, dahil lang dun sa puso ko na ayaw ko siyang ibigay, or dahil lang dun sa feeling ko, sayang naman, yung isang beses ko lang nagamit. Yun yung point. Isang beses ko lang ginamit. Ibig sabihin, it's time to let go. So, kahit sa mga gamit... Wait. Chico, sleep na. So, ang ginagawa ko para hindi ako masyadong mag-hoard guys. For example, may mga ukay ako na mga pants na shorts. Since dito lang naman ako sa bahay nag-workout, make sure ko na doble na yung aking shorts. Para minsan hindi na natin kailangang mag-panty. Alam niyo na yun. Dito na lang naman ako sa bahay nag-workout. So, ito na yung parang silbing, silbing underpants na. And then, meron na siyang shorts for working out. So, ito sa ukay ko binibili. And then, for swimsuit naman, at saka sa working top, yung gusto ko yung meron na siyang padding para hindi na masyadong maraming bra. Ayan. Kung meron man akong isang na-learn guys, no, sa paglipat-lipat ko from one country to another is yung pagtambak ng gamit. Kasi imagine, halos lahat ng gamit namin, iniwan namin sa Uganda. Who's using it there? Nobody. So, sayang lang talaga lahat. At yun ay mga gamit na talagang ginastusan ko, paborito ko, pero I cannot take them with me. So, that's one lesson na I want to incorporate dito sa bago naming bahay. So, pag may nakita akong mga gamit like kay Mayumi, or kay Chico, kay Kulot, kay Kahil na either hindi na ginagamit, hindi na kasya, or wala nang sense, I will give it away. Kasi it takes up space at siya nagsisimula yung pag-hoard. Hindi naman ako masyadong nagbabasa dun sa mga minimalist na life, no? Kasi minsan, talagang mahirap din talaga mag-let go. Pero, pinapractice ko dahan-dahan. Ayan. So, dito may nakita akong mga gamit na pwede ko nang i-let go. Yan na ate. Good morning, guys. May lagnat si Calvi. Which one? Bib. The one that Mayumi uses on her saliva to wipe the saliva, right? Gising siya na may lagnat, guys. So, maaga pa siya nag-breakfast, nag-inom ng gamot. Pinunasan ko at naglagay ng efficacent. Konti. Sana magbaba yung lagnat niya. Yes? He said I like to fat and a good one. I like to fat and a good one. Who said like that? Like from her to Phoebe. Hot Wheels CD. And he was copying him. Like, fat and a good one. Go finish your Yakult. And do your face like this. Fat and a good one. Oh. Do your face. Fat in a good job. Mwah! Fat and a good one. Ah, Good. hot. Sit down na. You love egg? Yes, I love. I eat. Yeah. Hot total. Then you blow. Huh?
Hot. Right? Yes. Ah? Mm. Right? Kainin mo. Ah? Say itlog. Eggplant. Ah? Itlog yan, itlog. Ah? Right? Sabihin mo muna itlog. Eggplant. Mm. Right? Mm. Ah? Mm. Mm. Bite? I will eat it. Give it to me. No, a bite? You're not biting. Give it to me. No! There's another one. Where? Oh, there. Okay. Here, Mommy. Salamat. Salamat. That's for me. Mommy. Yes, anak. Good morning, guys. Maayong buntag. Maaga tayo ngayon, 8:30 ng umaga. Dahil bukas maaga pa yung aming alis para sa aming business meeting sa Cebu. Na makita yung ang aming talagang pinag-ipunan magkakapatid. Eto once again ay business partner ko dito si Madam Ten Gibbs at saka si Madam Sheena Bangkok Wardrobe. I-share namin sa inyo syempre para naman makita ninyo kung ano yung pinagkakaabalahan ng aming dugot pawis araw-araw. And iniwan ko si Calvin ngayon pero pinainom ko siya ng gamot, guys, kasi nagising siya na nilalagnat. So pinainom ko siya ng tempra and then pinunasan ko na lang. Kasi importante yung pagpunas para bumaba yung lagnat. Pero iniwan ko na kay auntie yung instruction at sana ngayong araw he will get better. Kasi minsan si Calvi dumadaan yung lagnat sa kanya mga one day and then nawawala. So hopefully this is one of those days. And naka-receive ako ng message galing kay Madam Ten Gibbs na imimit ko daw siya dito ngayon sa tindahan ni Madam Sheena. Hindi ko alam kung bakit. So, magme-message lang ako sa kanya. Saan ba dito? Okay, wait lang guys. Marites muna tayo sa labas. Hindi ko alam kung ano tong pinapuntahan sa akin ni Madam Ten Gibbs. Silipin ko muna, guys. Andito ako ngayon sa location ng shop ng aking ate. Bukas na ba sila? We are open. Close pa naman. Sabi, we are open. Madam Sheena, ayusin mo yung tindahan mo, ha. Close ka pala. From 9 a.m. 9 a.m. na po. Late na kayo. Punta tayo dito sa kabila, guys. Baka ito yung spa na hinahanap ng kapatid ko. Wait lang. Ito yata yun, guys. Baka gusto magpa-spa ni Madam Ten Gibbs. Pero sarado pa sila. So, baka mamayang 10 o'clock pa. Punta muna ako dun sa tindahan ng gold para maka-work muna tayo bago chismisan. Sarado pa. Tara. Later na lang. Tiasa, please. Thank you. Yan na naman yung baon ko. 2 itlog at saka edamame. Si Chico, guys, mahilig dito sa edamame. Nagustuhan niya. Pero si Calvi ayaw. Si Chico din ang palakain ng itlog. Kanina bago ako umalis, kumain pa siya. So, punta muna ako sa tindahan. Dami na nagbukas na business dito sa Jensen, ha, in fairness. Kasi yung last ko napunta, punta naman ako lagi nung nasa abroad ako, pero I was not able to move around. Pero ngayon na nagstay talaga kami dito, almost 1 year na. Ang dami-daming negosyo, guys. Halos wala na masyadong mga parenta na spaces. Lalong-lalo na dito sa city center. Alright. Meron pa pala kaming natirang 2 bags
para sa yung giveaway natin na bags and school supplies last time. Maraming salamat po sa lahat ng mga nag-send ng picture ng mga anak nila. At sa mga nakatanggap ng cash, sana po ay binili ninyo ng school supplies yan. Please. Ayan. Wala na akong magagawa kasi I already, some of them received the cash pambili ng school supplies ng mga bata nila. Pero sana binili nyo po talaga at sana natuwa yung mga anak ninyo kasi for us, we know how it feels na walang school supplies. Lumaki din kaming ganyan. So ngayon meron pa tayong natirang dalawa, pero meron na pong makakatanggap nito. Isa-send lang natin via JNT. So this is may laman na siya sa loob ng school supplies, guys, kompleto na. And then eto din, dalawa na lang. Yung iba na send na natin. So maraming salamat po. Sana natuwa lahat ng mga nakatanggap ng mga school supplies set nila. So next time ulit, guys. Ayan, mag-start na ako video ng gold ngayon kasi kailangan muna nating magbenta bago tayo batch ng trabaho. So ngayon hindi muna ako nag-live. Ang ginagawa ko, nagpi-picture ako at saka nag-video ng mga alahas. Ayun. So meron pa rin tayong mga customers, lalong-lalo na yung mga taga-abroad natin na bumibili ng mga alahas. Maraming salamat po syempre sa mga customers din natin sa Philippines. At yung sa Philippines, guys, baka nagtataka kayo paano namin sinisend. LBC lang po yung tumatanggap, tsaka pinaka safest way. And dahil nga doon sa mga instances na talagang dapat i-secure natin yung sinisend namin na item, kami ay nagde-declare ng value talaga para ma-cover ng insurance. And then, for abroad naman, ginagawa namin FedEx. Pero lately lang, na-realize ko, ano ba yan, may langaw. Lately lang, na-realize ko na hindi pala tumatanggap ang FedEx ng mga certain products katulad ng mga slimming coffee. So, nagkaroon kami ng customer, guys, na bumili ng Licious Slimming Coffee. Wala naman kaming problema mag-send ng items na yan from Thailand kasi all over, worldwide naman yung mga umu-order. Pero pag galing dito sa Pilipinas, mahirap. So, mabuti na lang very patient and understanding yung mga customer natin. Ayun. So, anyway, I want to talk to you guys about sa mga sports ng mga bata kasi feeling ko magandang topic siya. Hindi ko alam sa inyo as parents kung ano yung kung hanggang saan yung support ninyo sa mga anak ninyo pagdating sa sports. Ako kasi, langaw! Ano ba yung langaw? Panglangaw na to. Ako kasi, guys, I did realize na sports is very important. I did not grow up playing sports and I wish I did kasi I believe that this is a very healthy part of growing up, not only physically but mentally. So yan, nakita ko talaga sa mga, not only as a teacher, kundi as nanay din. I do support that. I don't focus very much academic sa mga grades. Ako, mas nagfo-focus ako sa feelings ng anak ko. Kung nag-e-enjoy ba siya, kung natututo ba siya, kung ginagawa niya ba yung best niya, for me, that's enough. Pero sports and skills for me are priorities. So for Kuya Kahil, as you guys all know, na nagsa-soccer training siya since he was 4 years old. And ngayon ay nag-aaral siya sa Thailand kasama yung tatay niya and he is continuing his soccer training. Ngayon, recently lang nag-enroll si Kuya Kahil ng another sports with the support of his dad, and this is kickboxing or yung Muay Thai or yung Thai style na boxing. So recently, he started his training and I'm going to show you guys some of his videos kasi sobrang proud ako at sobrang masaya ako na his dad is there to support him and Kahil is doing these things. And every time na tumatawag si Kahil sa akin, ang una kong tinatanong is, are you proud of yourself? Don't even think first about how proud I am of you or of my son, pero kung proud ba siya sa sarili niya. I want him to be proud of himself, to compete with himself and not with others. Ayun. So napaka-importante sa akin na magkaroon ng skills yung mga anak ko at a very young age. And that's the reason why in-enroll ko si Calby sa swimming. So ngayon may nagsabi na, nako, hindi mo naman kailangan magbayad ng swimming lessons, matututo lang din yan, ilalagay lang sa tubig. For me, no. I want my child to learn the proper way of swimming kasi hindi ko alam kung mapupurso niya ba ito, magugustuhan niya ba, and he wants to become a professional swimmer. We don't know. But since he's still young, I believe that it's
best for me to guide him slowly but surely. Yun ang iniisip ko. So, for Calby, so far, nag-e-enjoy po siya. Nakita nyo naman na nagsulat siya ng love letter para sa kanyang coach. Dahil si Calby, guys, very vocal, no? Kaya ako talagang kampante. Dahil alam ko kay Calby kapag may napapansin siya, very very inquisitive at saka very observant. So, sabi ni Calby sa akin, gumawa daw siya ng love letter para sa kanyang swimming coach na si Coach Ann, shout out sa iyo, Coach, na sabi talaga ni Calby na na-touch ako, I'm going to give this package, sabi niya, package yung tawag niya sa letter, I'm going to give this package to my swimming coach because she treats me well. Yun talaga ang sinabi ng bata. The word was, treats me well. And I was really touched kasi at a young age of 4, they already know how someone is being treated. Okay? So, na-touch ako doon at bigla akong parang, oh my goodness, alam na talaga ng anak ko. Ibig sabihin, if someone is not treating him well or badly, he will also know. So, I was proud of that and he's very looking forward. He's looking forward for his next swimming lesson. Kaya nga lang ngayon ay nagkasakit siya. So, ika-cancel muna natin yun dahil nagkalagnat siya. For Chico naman, si Chico kasi medyo batang Quiapo, guys eh. Iba yung dating ni Chico eh. So, me as a parent hindi pa naman alam ni Chico yan, pero sa tingin ko lang parang sa boxing siya mapupunta. Parang sa Manny Pacquiao, training center pupunta. Kasi yun yung nakikita ko sa kanya as a child. But of course, anything can happen. Inshallah, we will find out what they want to learn and which skill they'll be interested in the future. Pero sa ngayon, that's at least I can support them the best way I can. Financially, medyo mahirap kasi of course magbabayad tayo and you guys all know that I'm the only one paying for everything sa eskwela ng bata, mga extra activities ng mga anak ko, which for me is okay. I can try to work harder para masuportahan yan kasi I will not be with them forever and I want to make sure that they will enjoy their, hindi na kasi magkatulad ngayon yung yung generation. Iba na yung generation natin noon na tsinelas lang, masaya na tayo kasi nakakapaglaro tayo ng tombang preso, taguan lang sa damo, pwede na. Ngayon iba na eh. So let's not stick too much on the way how we grew up, but let's try to support our children na nasa generation na to. Ayun. Now, once again, it's different for you guys. Iba-iba tayo ng parenting approach. Para sa akin, yun yung parenting approach ko. And I'm still not a perfect mother, of course. And may mga lapses din ako sa mga anak ko. But I always try to give them my best. Ayun. So maraming salamat sa lahat na nagsusuporta sa akin na single nanay, sa lahat ng mga nakarelate, sa lahat ng mga nagmamahal sa mga anak ko. Para sa mga bashers at haters na hindi naiintindihan, okay lang, go lang ng go. Bahala na kayo sa buhay nyo. Pero I don't wish this for anyone. I don't wish for any woman to become a single mom or a single parent. I don't wish for any men to become a single dad kasi mahirap maging single parent. Mentally, emotionally, spiritually, financially, all aspects, sobrang hirap talaga. But like I said, with proper support, it will get easier and better as time goes by. Ayun. Maraming salamat guys once again sa pagmamahal ninyo. Alam na alam niyo yan. And sana wag nyo kaming iwan sa storya ng aming buhay. As single nanay ng aking apat na apaka-cute na kulot, half African, half Filipino kids. We'll see you guys on the next episode. Much love from the Yigas.
Jack and elbow. Okay. Do Jack, elbow. Okay. Jack, elbow. Jack, elbow. One.